pinakamalulupit na pagtataksil noong digmaan. Bilang general ng inyong bansa ay inaatasan kang iligtas ang mga sundalo nyo na naging prisoner of war o POW. Mahihirapan kayo dahil sa malakas na hukbo ng inyong kalaban. Pero bigla na lamang may isang politiko na lumapit sa iyo at sinabing meron daw siyang informant na binayaran para magbigay ng mga impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng mga POW. Hindi ka makapaniwala dahil ang informant na ito ay kilalang marangal na tao sa kanilang bansa. Baka naman patibong ito at malalagay sa ambush ang puwersa nyo. Bakit naman kasi magtataksil ang isang naturingang makabayan na tao? Pero sa totoo lang, sa dami-dami ng digmaan na nagdaan sa kasaysayan ay di na mabibilang ang mga naging traidor. Marami ang naging taksil dahil sa iba't ibang rason. Tara at pag-usapan natin ang 5 sa pinakamasamang pagtataksil na nangyari sa panahon ng digmaan. Una ay ang Operation Catapult. Noong World War II ay nagkagyera sa pagitan ng Axis powers sa pamumuno ng Germany, Italy at Japan at ng mga Allied forces sa pangunguna ng Amerika, Great Britain, Russia at China. Kasama din sa nanguna ang France, ngunit ang kanilang sitwasyon ang komplikado. Seryoso ang labanan at noong taong 1940 sa daungan ng Dunkirk ay nagkataong napalibutan ng mga sundalong German ang mga sundalo ng Britain at France. Kasama sa Dunkirk ang mga military officers ng Britain at France, kaya kinailangang umisip ang Allied forces ng paraan para mailigtas ang mga ito. Nagkaroon tuloy ng evacuation mission na tinawag na Operation Dynamo. Matagumpay naman na nailigtas ang maraming sundalo pero napinsala pa rin ng sobra ang puwersa ng France. Humina na ang puwersa ng France kaya pwede itong matalo kung patuloy ang pag-atake ng Germany. Malaki tuloy ang tsansa na mapilitang sumang-ayon sa isang armistice o tigil putukan ng France. Kung ito ay mangyayari, makokontrol ng Germany ang hukbong pandagat ng France at pwede itong gamitin laban sa mga allies, lalo na sa Britain. Natural na hindi gustong mangyari ito ng Britain kung kaya't umisip na ng plano ang mga pinuno nito kahit na mariing sinabi ni Admiral François Darlan ng French Fleet na hindi ipapagamit ng France ang mga barko nila sa Germany. Samantala, patuloy pa rin ang pagsalakay ng Germany sa France at talaga namang kailangan ng sumuko nito. Pero sinabi ng Britain na papayagan lamang ng Allies ang pagpirma ng France ng armistice kung dadalhin ang French fleet sa Britain para doon dumaong. Hindi naman pumayag ang French Premier na si Paul Reynaud dahil kung aalis sa mga barko ng France ay magiging mahina naman ang depensa ng bansang ito, lalo na sa may French North Africa. Sinuportahan naman ito ni Admiral Darlan at walang barko ng France ang pumunta sa Britain. Dahil dito, ipinagutos ni British Prime Minister Winston Churchill na palubugin na lang lahat ng mga barko ng France kaysa naman magamit ito ng Germany. Inutos ito kahit na nagkaroon na ng kasunduan noong June 22, 1940 sa pagitan ng France at Germany na hindi gagamitin ng French fleet sa giyera kapag nagkaroon ng armistice. Ang inutos na misyon ni Churchill ay tinawag na Operation Catapult at ito ay pinangunahan ni Vice Admiral Sir James Somerville. Pumunta ang puwersa ni Admiral Somerville sa Mers el Kabir kung saan nandoon ang mga barko ng France. At noong July 3, 1940 ay pinatamaan ng mga barkong British ang barko ng France hanggang sa lumubog ang mga ito. Maraming French military officers ang napatay kasama ng mga sundalo nila at daan-daan din ang sugatan. Dahil dito ay nawala ng tiwala ang France sa Britain ng mahabang panahon. Sino ba naman ang di mawawala ng tiwala kung kakampi mong naturingan ang magtataksil sa iyo? Pangalawa sa listahan ay nangyari noong Battle of Hong Kong. Ito ay nangyari noong World War II sa taong 1941. Bagamat may mga banta galing sa Japan na miyembro ng Axis powers, ay wala pa din sa isip ni General Officer Commanding ng Great Britain na si Major General Arthur Edward Grasset na ang East Asia ay masasali sa giyera. Pero para makasigurado ay humiling siya sa Canada ng 2 batalyon para bantayan ang Crown Colony nila na Hong Kong. Sa totoo lang, alam na ni Chief of General Staff Harry Crerar ang napipintong pag-atake ng Japan, pero sinabi pa rin ni Crerar sa hari ng Britain na si King George VI na walang mangyayaring panganib sa Asia. Di na daw kailangan na magkaroon pa ng dagdag na sundalo, lalo na yung mga malalakas na batalyon. Binigyan pa rin naman si Crerar ni Brigadier John K. Lawson ng listahan ng mga batalyon na maaaring maatasang pumunta sa Hong Kong dahil na rin sa hiling ni Grasset.
Nakakategorya pa ang mga batalyon bilang Class A, B at C. Sinabi ni Lawson na huwag piliin ang Class C dahil ito ang mga nangangailangan ng refresher training at hindi pa nila kayang maging parte ng anumang operasyong militar. Pero sa huli, inatasan pa rin ni Crerar ang mga Winnipeg Grenadiers at ang mga Canadian Royal Rifles na pawang nanggaling sa Class C. Nagsinungaling siya at sinabing nakaranas na ang maraming sundalo dito ng parehas na misyon. Ngunit wala talaga mga training ang mga grupong ito at kulang pa sa mga kagamitan. Kaya noong December 7, 1941, sumalakay ang mga Hapon sa Hong Kong at walang nagawa ang mga batalyon na pinadala ni Crerar. Tinatayang 290 Canadians ang namatay kasama na si Brigadier Lawson habang 493 naman ang nasugatan. Lahat ng ito ay dahil sa kataksilan ng isang opisyal na hindi man lang naparusahan pagkatapos. Pangatlo ay ang pagtataksil ni Benedict Arnold. Sa kasaysayan ng Amerika, ang pangalang Benedict Arnold ay simbolo ng isang traidor. Si Arnold kasi ay isang mataas na opisyales noong panahon ng American Revolution. Noong una ay isa siyang general na pinagkakatiwalaan ng pinuno ng mga Amerikano na si George Washington. Nagawa pa nga niyang pamunuan ng puwersa na kumuha ng kontrol sa Fort Ticonderoga at buong Lake Champlain. Nawalan tuloy ng paraan para mapagsama ng Britain ang puwersa nila at ang puwersa na galing sa Canada para labanan ng mga Amerikano. Dahil na rin sa mga laban na pinamunuan niya ay nagkaroon siya ng ranggong Brigadier General. Ang problema ay gusto niyang makuha ang mas mataas pang ranggo na Major General noong 1777. Kaso, hindi niya ito nakuha dahil na rin sa ilang tao na may tinatagong galit at inggit sa kanya. Dahil dito, may mga taong pinamunuan niya dati na naging mas mataas pa ang ranggo kaysa sa kanya. Pakiramdam niya na nabastos siya at hindi man lang pinahalagahan ang mga nagawa niya para sa Amerika. Tinangka niya tuloy na mag-resign sa kanyang posisyon pero hindi ito tinanggap ni George Washington. Nang nasugatan siya sa isang labanan, ay natigil siya sa direktang pakikipaglaban at naging military governor siya ng Philadelphia. Sa panahon na iyon, ay lalo pang lumaki ang nararamdaman niyang galit sa puwersa ng Amerika. Napatibay pa ito nang maitakda siyang ikasal kay Margaret Shippen, anak ng isang loyalista sa British Empire. Sa panahon din na iyon ay nagkaroon si Arnold ng mga utang dahil sa kanyang marangyang pamumuhay. Nahatulan pa nga siya na guilty sa Supreme Executive Council ng Pennsylvania sa paglabag sa ilang military and state regulations. Nakakagulat nga na pinagalitan lang siya ni Washington bilang parusa. Ganun pa man ay nag-isip na siyang magtaksil sa Amerika at nagbigay na siya ng mahahalagang impormasyon kay Major General John Andre ng British Army. At nang hawakan niya ang West Point ay inalok niya ito sa British Army sa halagang 20,000 pounds. Nagbigay din siya ng impormasyon para mahuli ng British si George Washington. Buti na lamang na noong September 21, 1780 ay nahuli si Andre at nakuha ang mga papeles na galing kay Arnold. Maswerte si Arnold na nakatakas pa siya dahil hinatulan ng bitay ng mga Amerikano si Andre bilang spy. Subalit, dahil sa pagtataksil na ito ay di na nakabalik ng Amerika si Arnold at nagsimulang magamit ang kanyang pangalan para sa mga traidor ng mga sumunod na henerasyon. Pangapat sa listahan ay ang pagtataksil naman ni Vidkun Quisling. Kung sa Amerika ay may Benedict Arnold, sa Norway naman ay may Vidkun Quisling. Si Quisling ay isang politikong Norwegian na masasabi nating pro-Nazi ang mga ideolohiya. Ang Nazi ay ang grupo ni Hitler na namuno sa Germany noong World War II. Pilit na ginagaya ito ni Quisling at nagtatag pa nga siya ng political party na tinawag na National Samling na halos kaparehas nito. Si Quisling kasi ay naniniwala na may mga lahi ng tao na sadyang mas mababa kumpara sa lahi na Nordic. Gusto niyang mangibabaw sa mundo ang lahi ng Nordic tulad ng gusto ni Hitler para sa mga Aryan. Ngunit di popular sa mga tao sa Norway ang ganitong pag-iisip, kaya nakakagulat na nakuha pang maging Minister of Defense ni Quisling. Ginamit niya tuloy ang posisyon na ito upang makipag-ugnayan sa mga Nazi officers at noong December 1939 ay nakipagkita pa siya kay Hitler. Ang gustong mangyari kasi ni Quisling ay mapag-isa ang mga Germanic na bansa kaya tumulong siya sa paglusob ni Hitler sa Norway noong April 9, 1940. Buti na lang at nakaalis ang royal family ng Norway mula sa Oslo bago pa man makalusob ang mga Nazi.
Idineklarang open city ang Oslo dahil dito, kaya hindi na ito binomba pa ng Germany tulad ng nangyari sa Warsaw ng Poland. Pagkasakop ng Germany sa Oslo ay agad na nagkudita si Quisling at nagdeklara siya ng bagong gobyerno na kanyang pamumunuan. Pero dahil nga nakaalis ang royal family, hindi ito nagamit para kilalanin ang gobyernong tinatag ni Quisling. Sa makatuwid, hindi sinuportahan ng mga taga-Norway at ng mga politiko nito ang grupo ni Quisling. Malaking kabiguan ito at potensyal na problema para sa Germany. Itinalaga tuloy ni Hitler si Josef Terboven bilang Reich Commissioner at pinuno ng gobyerno ng Norway. Samantalang si Quisling naman ay binigyan na lamang ng titulo na Minister President ng isang puppet state. Unti-unting humina ang suporta ng partida ni Quisling at noong 1942 ay hindi na rin ito sinuportahan ni Hitler. Sa pagtatapos ng World War II ay natalo ng Allied Forces ang Germany at sumuko na rin ang puwersa ni Quisling sa Norway. Nahuli si Quisling at dahil sa nagawa niyang kataksilan, siya ay nahatulan ng kamatayan. Ang panglima at huli sa listahan ay tinatawag na The Sacking of Constantinople in 1204. Taong 1198, nang magpatawag si Pope Innocent III ng Fourth Crusade para makuha muli ang Holy Land mula sa kontrol ng Islam. Naging matagal ang preparasyon ng crusade na ito, lalo na dahil ang mga sumama dito ay may ibang layunin kaysa sa iniisip ng Papa. Ang mga Crusaders ay mga Western Christians sa Europe na gustong lusubin ang mga Orthodox Greek Christians ng Byzantine Empire. May alitan kasi ang dalawang panig na ito kahit na parehas silang mga Kristiyano. Magkaiba kasi ang ilan nilang paniniwala. Sinasabing hindi alam ni Pope Innocent III ang binabalak na ito ng mga sumali sa crusade. Nilinlang siya at ang simbahan ng mga Crusaders. Gayunpaman ay natuloy ang paglalakbay ng Fourth Crusade noong taong 1202. Dala-dala ng mga Crusaders ang malalakas na sasakyang pandigma na galing sa mga Venetians. Ang mga Venetians kasi noon ay kilala sa kanilang hukbong pandagat. Ngunit hindi lahat ng inaasahang puwersa ng Venetians ay dumating dahil sa kakulangan ng pera ng mga Crusaders. Humingi tuloy ng tulong ang pinuno ng Crusade na si Doge Enrico Dandolo sa mga French barons. Tapos, ang mga natitirang dapat bayaran sa mga Venetian ay babayaran ng mga Crusaders sa pamamagitan ng pag-atake sa Zara kahit na ito ay isang Kristiyanong lugar. Ang Zara kasi ay nasa kontrol ng bansang Hungary at ito ay may alitan sa mga Venetians. Nang malaman ni Pope Innocent III ang pag-atake na ginawa ng mga Crusaders sa Zara, ay hinatulan niya na maging excommunicated ang lahat ng Crusader. Mariin ding sinabi ng simbahan na hindi nito sinuportahan ang nasabing pag-atake. Pagkaraan naman ng ilang buwan noong taong 1203, ang mga Crusaders ay muli na namang umatake. Lumusob ang mga ito sa Constantinople dahil sa pambubuyo ni Prince Alexius Angelus. Gusto niya kasing maluklok bilang Emperor ng Byzantine Empire. Nagtagumpay naman si Alexius. Ginusto rin naman ng mga Crusaders na salakay ng mga Orthodox Greek Christians ng Constantinople. Subalit, hindi naman nagtagal sa trono si Alexius dahil sa isang kudita na naging sanhi din ng kanyang kamatayan. Nagkataon naman na ang mga Crusaders na tumulong kay Alexius ay nasa mga malapit lang na lugar mula sa Constantinople. Nang malaman nila na may kudita, sinalakay uli nila ang syudad noong April 12, 1204. Sa pagkakataong ito, ang syudad ay nakaranas ng pagdadarambong, paglalapastangan, pagsasamantala, pagkapinsala at pagpatay sa kamay ng mga Crusaders. At noong May 16, 1204, ang unang Latin Emperor ng Constantinople ay naitalaga pagkatapos matalo ang mga Greek Orthodox Christians ng mga Crusaders. Nakakalungkot na dahil sa pagtatraidor na ito ng mga Crusaders sa kanilang layunin ay may alitan pa rin sa pagitan ng dalawang grupo ng Kristiyano hanggang sa modernong panahon. Tunay nga na mababasa sa kasaysayan na hindi nagiging maganda ang kinakalabasan ng mga pagtataksil sa panahon ng digmaan. Maaaring magtagumpay sa una pero may pagsisisi pa rin sa huli. Kaya ikaw, bilang isang marangal na general ng iyong bayan, ay mas nanaig na magtiwala sa impormasyon na makukuha ng iyong mga sundalo kaysa magtiwala sa isang informant na pera lang ang katapat. Alam mo sa sarili mo na kakayanin ng iyong hukbo na ma-rescue ang iyong mga prisoners of war nang walang kaugnayan sa mga taksil at traidor. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell